Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 183 at 184 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Literal na walang planong patakasin itong vampirang si Abigail etong si Alice, kaya't inatasan niya etong kanyang mga alagad na lumikha ng 4-star barrier upang mahiwalay ang kanilang kinaroroonan sa kasalukuyan at tinawag nga ang skill na ito bilang public execution ground. Paglalahad pa nga ni Abigail na inatasan nga raw sila nitong kasalukuyang tumatayong leader ng Atarasya na nagngangalang Exention na dakpin etong si Alice ng buhay. Kaya tuwag nga raw siyang papaslangin ng kanyang mga alagad habang do'y nagbigay na ng hudyat upang ang mga ito ay kumilos. Naagaran ding tinugon ang kanyang kumpas habang isinisigaw ang pangalan ng kanilang angkan. Labis naman ang pagkamuhing nadarama nitong babaeng vampirang si Alice para sa mga naging traidor na nasa kanyang harapan. Kasabay ng paggamit nga niya ng orihinal niyang kaanyuan at nais na paslangin ang lahat ng mga individual na naroroon kasama niya. Ipinakilala din sa daloy ng kwento etong individual na nagngangalang Beltor na isa palang naging bantog na barrier master at siyang kinikilalang tagapagtatag ng lahat ng klase at kaparaanan sa paggamit ng barrier na nagmula pa sa Ancient Kingdom ng Empire. Do'y kumilos na rin etong si Jinhyuk at inactivate ang isang 3-star barrier patungo kay Beltor na agad din kinounter nito ng skill na tinatawag na multi-barrier analysis. Kasunod nito ay ginamit din niya ang formula analysis skill upang ang barrier na sana'y lilikain nitong binata ay agaran ng mawasak kahit hindi pa tuluyang na-activate. Nangangamba nga itong ating pangunahing tauhan sapagkat ito nga raw talaga ang kanyang inaasahan para sa abilidad ng barrier founder na madali lamang nawasak ang 10 barrier ng sabay-sabay. Hanggang sa tinawag nga ni Beltor ang kanyang atensyon at natanong kung bakit niya pinili ang propesyon ng pagiging isang barrier master. Napakarami pa nga daw ng mas magagandang klase ng propesyon na pwedeng pagpilian, kaya't bakit nga raw mas pinili niya ang mas mahirap na klase ng landas. Hindi naman ito tuwirang masagot ni Jinhyuk, sapagkat tanging pinili niya lamang ito upang pagtripan ang kanyang dakilang stalker. Kaya't upang mas maging convincing ang kanyang sagot, ay mas minabuti nga niyang isaad na dahil nga daw isang magandang klase ng abilidad ang paggamit ng barrier upang makalika ng sariling mundo. Bagya namang natahimik lamang etong si Beltor habang muli namang gumawa ng sorpresang pag-atake etong binata at mabilis na lumikha ng 4-star barrier. Ngunit muli nga lamang siyang madali ang napigilan nitong founder ng barrier skills na nawikang ang ganong klase ng kaisipan ay katulad nga daw ng kanyang pananaw. Binigyang diin nga rin niya na kahit ibuhos pa ni Jinhyuk ang kanyang buong buhay sa pagdevelop ng nasabing basurang abilidad, sa huli ay wala pa rin itong saysay kasabay ng paglikha ng isang napakalakas na pagsabog. Napaatras nga etong binata sa nangyari at kasabay na naunawaan ng individual na nasa kanyang harapan ay walang anumang plano na hayaan ang sinumang makapasa para sa inihandang pagsusulit. Sa mga sandali ding iyon ay patuloy lamang ang pagsalakay ng mga Black Goats sa lungsod ng Seoul at muli ay napakaraming bilang ng mga manlalaro ang napinsala mula sa mga pag-atake na isinasagawa ng mga ito. Kabilang na dito etong sina Yoyunwa at Lee Taemin. At kahit nga etong sina Ograkun II at Andrea ay kapwa-problemado na rin buhat sa tila walang katapusang bilang ng patuloy na nagsisipaglabasang halimaw mula sa mga dimensional rift mga master. Kahit si Chun Yuso nga ay masisilayang halos maubusan na rin ng lakas sa pakikipaglaban habang naiisip ang pagtitiwalang iniwan sa kaniya nitong si Jinhyuk. Napangiti na nga lamang siya at bagyang naiinis sa mga klase ng kahilingang palaging ninanais nitong binata para sa kanya at inilabas na nga lamang ang kanyang sama ng loob patungo sa isang Black Goat na nasa kanyang harapan. Ang pakikipaglaban nga niyang isinasagawa ay pinagmamasdan pala nitong soul-chasing Seyang sa isang tabi at natutuwa sa kanyang ipinapamalas. Samantalang nabahala naman etong si Wuliang sa ginawa nitong babaeng master na lumabas din ng tore. Buhat ng maaari nga daw malaki ang maging kabayarang barya ng ating pangunahing tauhan. Ngunit ayon naman dito ay tinugon lamang niya ang kahilingan ng kanyang disipulong si Chun Yusong. Gayon din, nababahala sa kung ano ang kadahilanan kung bakit nais na ilabas nitong si Jinhyuk etong Dark Emperor sa kanilang mundo na ngayon nga ay patuloy lamang sa pagme-meditate. Maya-maya pa ay masisilayan ang isang humaharurot na sasakyan na tinatahak ang direksyon nilang tatlo at kapahuminto nga ito sa kanilang kinaroroonan. Ang driver nga ng nasabing sasakyan ay walang iba kundi ang lolo ni Yoyunwa. Ang pagkilos nga niya ay batay sa naunang kahilingan nitong binata. Nangangamba nga siya, subalit binigyang diin naman ni Jinhyuk na hindi lahat ng mga naninirahan sa tore ay magdudulot ng banta sa sangkatauhan.
at nais na ipagkatiwala dito sa matanda ang pangangalaga ng kanyang itinuturing na guro. Naunawaan nga rin niya sa kasalukuyan na nasa kritikal na sitwasyon etong tagapagturo ng binata. Kaya't buwat doon ay mas nagmamadali nga siyang nagmaneho upang matugon ang kahilingan nitong ating pangunahing tauhan. Samantalang sa ibang dako ay patuloy lamang na nakikipaglaban etong si Alice kontra sa napakaraming bilang ng mga kapwa niya vampira, habang ang isa sa mga ito ay matagumpay na nakapagdulot ng pinsala sa kanya na labis nitong ikinatuwa, ngunit buhat nga doon ay siya naman ang napagdiskitahan nitong babaeng vampira. Nanghihinang napaluhod na nga siya sa lapag, buhat sa kakulangan ng sapat na supply ng mana na nagmumula kay Jinyuk. Pinapasuko na nga lamang siya nitong si Abigail, ngunit sadyang wala sa bokabularyo nitong si Alice ang nasabing salita, sa kabila ng hindi niya magamit ang buong lakas sa tinataglay. Nagtitiwala nga daw siya sa ating pangunahing tauhan na darating ito upang siya ay tulungan. Ang kanyang pagpupumilit ay labis na hindi nagugustuhang masilayan nitong si Abigail, at kahit nga raw inatasan sila nitong si Exention na dakpin siya ng buhay, ay mukhang hindi na niya ito matutupad pa, buhat ng mas pinili na nga nitong pumanig sa mga tao. Nakakaawa nga raw pagmasdan itong dating leader ng mga vampira kasabay ng pagpapalabas niya ng nag-uumapaw na lakas ng mana at tuluyang binago ang kanyang kaanyuan. Gayon din ay hawak-hawak na nga ang sandatang tinatawag na Unique Blue Spear, Sight of the Spectral Tree, upang burain na ng tuluyan ang nagdulot di umano ng kahihiyan sa kanilang buong angkan mga master. Gamit ang abilidad ng kanyang sandata ay nakasamon nga ito ng mga kakaibang nilalang na tinatawag na Grim Reaper. Mabilis nga ang mga nasabing nilalang ay kumilos patungo sa kinaroroonan ni Alice na sa mga oras na iyon ay mas minabuting lumikha ng barrier na magpoprotekta laban sa mga pag-atake nitong mga Grim Reaper. Subalit hindi na nga rin ito nakatatag pa sa lakas ng mga naturang nilalang na siya namang sinamantala ni Abigail at malakas na lumikha ng pag-ataking direktang tinanggap nitong si Alice. Pagpapahayag pa nga nito na nakakaawa nga raw pagmasdan ang kalagayan nitong dating leader ng mga vampira na hindi man lamang magawang depensahan ang sarili at magamit ang kanyang divine exclusive skill. Hinawakan nga niya ang buhok ni Alice at hinila patungo sa isang lokasyon kung saan ay ipapataw nga daw niya ang kaparusahan buhat sa pagkampi nito sa mga tao. Wala namang pakietong si Alice sa mga pinagagagawa ng mga ito laban sa kanya. Tanging laman nga lamang ng kanyang isipan ay ang muling makita etong si Jinyuk, kasabay ng pagputol niya ng kanyang buhok, tanda nang handa pa rin siyang lumaban sa kabila ng hirap na nararanasan, na mas lalo lamang nagpainit sa ulo nitong si Abigail. Sa kabilang banda naman ay patuloy lamang etong si Jinyuk na nakikipaglaban kontra kay Beltor, na ayon pa nga sa kanya ay wala itong saysay sapagkat ang mga ginagamit nga raw ng binata ay ang mga barrier spell na kanyang nilikha sa nakaraan. Kaya't kahit nga napakalakas na ng ataking isinasagawa ng binata ay madali lamang itong napapawalang bisa ni Beltor. Kaya't sa mga oras na iyon ay naunawaan na ng ating pangunahing tauhan na hindi gagana ang kanyang taktika laban sa creator ng mga barrier spells mga master. Natanong nga niya ang nasabing individual kung bakit niya tinatawag na walang kwenta ang barrier arts, kung lubha naman niya itong nagugustuhan. Hindi nga daw niya maunawaan ang bagay na iyon. Inamin naman ni Beltor na totoong gustong-gusto niya ang paglikha ng mga barrier, na kung saan ay ginugol nga niya ang buong buhay para ito'y pag-aralan lamang at ma-develop hanggang sa kaniyang kamatayan. Subalit nung siyang araw ay naging isa na lamang espiritu sa tulong ng system, ay kaniyang napagtanto na kahit gaano pa katagal ang mga panahong lumipas ay mananatiling walang sino man ang magnanais na matutunan ang nilikha niyang barrier arts. Binigyang diin nga niyang muli na walang tsansa si Jinyuk na manalo laban sa kanya, na siya mismong lumikha ng ganoong mga kaparaanan, kaya't mas makabubuting magpalit na nga lamang daw siya ng napiling class. Aminado nga etong si Jinyuk na ang pagiging barrier arts ang siyang pinaka hindi sikat na pinipili sa lahat ng klase ng buong laro ng Tower of Trials, at malamang dahil doon kung kaya't ganito na lamang ang kanyang pagkadismaya. Naalala nga rin niya ang kanyang nakaraan noong minsan ay na-question ang kanyang paglalaro nitong nasabing laro, buhat nang hindi naman di umano siya kumikita. Totoo nga raw ang bagay na iyon, lalo na't wala ng interes ang karamihan na laruin ang Tower of Trials. Lumapit nga siya kay Beltor at marahang nawika na kahit nga raw walang nais na kumilala sa mga bagay na kanyang nagawa ay hindi ito nangangahulugang walang halaga ang lahat ng mga ito. Malamang nga raw na noong isinasagawa niya ang pagsasaliksik ay labis siyang nasisiyan sa mga maliliit na progresong kanyang nagagawa. At ang payag ng iyon ay talagang ikinabiglang marinig nitong Barrier Master at naalala ang panahon noong unang beses niyang malikha ang aniya ay bagong klase pa lamang ng mahika. Kasabay nito ay inactivate ng binata ang isang 1-star barrier sa palibot ng kanilang kinaroroonan. Hindi nga makapaniwala si Beltor
sapagkat ang ginamit ni Jinyuk ay ang mismong kauna-unahang barrier na kanyang nilikha. Lumuhod nga itong binata sa kanyang harapan at isinaad na kinakailangan nga raw niya sa ngayon ang barrier spell na kanyang nilikha upang protektahan ang lahat ng mga taong mahalaga sa kanya habang mapipinta sa kanyang mga mata ang sinseridad ng mga kataganyang binibitawan para sa harapan ng creator of barrier arts na si Beltor. Samantalang kapwa doon ay ipinakitang muli sa atin etong dugo ang si Alice habang hawak-hawak ng isang Grim Reaper. Patuloy nga siyang minamaliit nitong si Abigail at buhat nga raw sa kanyang pagmamatigas ay napakaraming buhay ng kanilang mga kalahi ang napaslang sa proseso ng paghuli sa kanya, habang ang kanyang mga alagad ay masisilayang isinisigaw ang pagnanais nilang tapusin na ang buhay nitong dating leader ng mga vampira, na ngayon nga raw ay mas pinili ng kumampi sa panig ng mga tao, kasabay ng paghahanda niya upang tuluyan na di umanong wakasan ang lahat ng kasalanan kanyang naisagawa. Wala namang paki sa kanyang pinagsasasabi etong si Alice, na tanging inaalala nga lamang sa ngayon ay ang naging pangako ni Jinyuk sa nakaraan na tutulungan siya sa kanyang nais na paghiganti at mabawi ang kanyang trono. Totoong literal na ang makapaghiganti niya ang lubos niyang ninanais, subalit sa mga sandaling niyang iyon ay patuloy pa rin hindi sapat ang lakas niyang tinataglay, at kung sakaling nga raw eto na ang maging huling sandali ng kanyang buhay, ay tanging hinahangad lamang niyang muling makita etong ating pangunahing tauhan sa huling pagkakataon. Ngunit bago pa man tuluyang maisagawa nitong si Abigail ang kanyang pinaplano laban kay Alice, ay bigla na nga lamang nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog na direktang tumama sa kanilang lokasyon. Nagawa namang makaiwas nitong gulat na si Abigail at lubos na hindi makapaniwala na madali lamang mawawasak ang klase ng barrier na kanilang nilikha. Sa mga oras ding iyon ay nakadama naman etong si Alice ng pamilyar na mana na dumadaloy sa kanyang katawan. At napagtanto na iyon ay nagmumula dito sa ating pangunahing tauhan na talagang galit na galit habang ginagamit ang infinite magic na nagkakaloob sa kaniya na lumikha ng anumang magic skills nang walang anumang katumbas naman ang kanyang tinataglay sa loob ng 30 minuto mga master.